Ay, ano yan? Gumagalaw ang pintuan. Wala namang hangin. Ay, gumalaw. Isa ito sa mga hindi ko malilimutang karanasan sa aking pagbablog. Pero dahil normal na lamang sa akin ang mga ganitong pangyayari, ay binaliwala ko na lamang ito. Binalikan namin ang lumang mansyon ng mga Marcos sa Casili, Laguna upang alamin kung ano na ang latest na kaganapan dito. Ang mansyon na ito ay sinasabi ng marami Na ano? na iniregalo ni Jose Yulo kay Ferdinand Marcos Jr. Na bawal na. Hindi na tayo papasukin. Ay, Sabi mo pag tinanong, pagpunta tayo ng ano. Dumaan kami din sa may kakilala namin sa Kalamba. ganito na lang sir, para di kayo mapalayo. Ano na lang kayo, bilhin na lang kayo pang merienda sa tropa. Ano? Kasi nga dito siya madalas dumadaan. Humihingi ng pang merienda lagi. Oo. Magkano binibigay niya? Binibigay ng amo niya 200. Nag-gold lang yan, yung amo niya. Nakatayo ang mansyon na ito sa lupang pag-aari ni Jose Yulo. Yulo, ano? Si Jose Yulo ay naging kalihim ng hustisya at hinirang ni Marcos Sr. noong 1966. Pero bago ang posisyong ito sa gabinete ni Marcos, siya ay kinilalang estadista, abogado sa korporasyon at dating punong hukom ng kataas-taasang hukuman Dati wala pa yan. noong panahon ng Hapon. Isa rin siyang negosyante Kalawak na may-ari ng malawak na kanlubang sugar estate, Laguna halos. kaya't hindi nakapagtataka na ganito kalawak ang lupain niya sa Laguna. Kanya lahat yan, ano? Kay Yulo. Ay, ito na pala tayo. Ito na tayo. Welcome, Barangay Casili. In 600 meters, more Coastman Mansion will be on the right. Ayan na. Bawal na ba? More Coastman Mansion is on the right. Tigil ka muna. Nagkaroon lamang ng malaking pagbabago dahil tila lalong dumami ang sira ng mansyon. Ikinandado nila ito ng doble at may nagbabantay na aso. At isa ito sa hindi ko inaasahang nakakatakot na karanasan sa lugar na ito. Ay, gumalaw. Hinarangan ng tabla at mga upuan ang daanan. Na tila bang may tinatago silang kung ano sa loob. Hindi kaya ang tunay na dahilan, nahihiya silang makita ng mga tao na pinabayaan na ang ganitong historical na lugar. Ang dating larawan ng mag-asawang Marcos na nakadisplay, sa hindi malamang dahilan, ay nakataob na sa sahig. Ganito ang itsura niya dati, ngunit ngayon ay ganito na lang. Malinis na ang loob at inalis na ang mga nakalagay na gamit. Subalit ang mga kisame nito ay makikitang sirang-sira na.
Sira na ang mga bubong. Sirang-sira na ang mga kisame nito dahil sa tagas ng tubig mula sa taas. Nakakita ako ng pintuan sa likuran ng bahay. Nagpaalam ako sa bantay na titingnan ko saglit ang taas at pumayag naman siya. Nakabukas. Pwedeng pumasok. Subalit sa pagpasok ko pa lamang ay may kakaiba na akong naramdaman. Ay, ano yan? Gumagalaw ang pintuan. Wala namang hangin. Kinikilabutan ako dito. Parang feeling ko may kasama ako dito. Tutuloy ko pa ba ito? Naiwan pa naman ang kasama ko sa kotse. Subalit nagdesisyon na akong ituloy ang pagpasok at nalungkot ako sa mga nakita ko sa loob. Marahil, ito ang isang dahilan kung bakit ayaw nilang magpapasok. May harang. Mga bata. Ayan, Doon tayo sa kabila. ha? Sige. Pagpasok sa loob ay wala pa rin itong pinagbago. Mga nakatambak na gamit, sira-sirang kisame, at ilang larawan ng mag-asawang Marcos. Mga kortinang halos isang dekada na yatang nakakabit. At mula sa bintana makikita ang napakalawak na lupain ni Jose Yulo. Nakakalungkot lang isipin na ang isang historical na lugar na katulad nito ay napabayaan na ng husto. At habang umiikot ako ay napansin ko ito. Ay, umalaw. Ano nga ba ang itinatago nilang katotohanan sa mansyon na ito?